Hello guys, welcome back. Nandito tayo ngayon sa may Macau International Airport. Maraming mga nagtatanong sa akin sa comment section ng aking mga video na tinatanong nila kung paano daw ba pumunta doon sa hotel, doon sa mga murang hotel doon sa sentro ng Macau. So samahan nyo ako guys at papakita ko sa inyo, tuturo ko sa inyo kung ano yung sakayan at ano yung saan kayo bababa doon sa Macau. Kung paano yung pupunta doon sa mga hotel na mura, yung mga maliliit na inn. Pero bago lahat, kung bago ka lang din sa YouTube channel, huwag mo kalimutang i-like, share, comment, and subscribe. At pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong video ng aking i-upload. Ito yung lugar guys ng pag-iintayan nyo ng bus na MT4. Pwede rin kayo sumakay ng MT1. Pero sa Lisboa Hotel kayo pababa doon sa may Amaral. Ito kapag dito kayo sumakay ng MT4, ang baba ninyo ay doon sa may Ponte 16 o Sofitel Hotel. So ipapakita ko sa inyo guys yung babaan doon sa may Sofitel Hotel para masundan ninyo. Sundan lang ninyo guys, panoorin lang ninyo yung aking video, yung buong video para malaman nyo kung saan yung babaan ng bus pagdating nyo doon sa Macau. So dito tayo guys maghihintay ng bus sa linya na to. Linya lang tayo dito. So nandito na tayo guys sa loob ng bus. Papakita ko sa inyo mamaya pagbaba natin doon sa may Ponte 16. Please hold the handrail. 車廂尾部移動，方便其他乘客上落車。Ngayon guys, nandito na tayo sa may tulay. Papunta na ito ng Macau Peninsula. Ito guys yung bus stop dito sa may Ponte 16. Ito yung Ponte 16 Hotel. Dito lang kayo bababa. Ayan, yung bus stop na yan. Tapos makikita nyo yung street na yan. Diyan kayo dadaan. Tatawid lang kayo dun sa may kabila na yan. Yan sa may tawiran. Pag diniretso nyo yung daan na yan, papunta yan doon sa sentro ng Macau. Kapag ka naman ang gusto nyo mag-check-in ay doon sa may Hukong Hotel, diyan naman kayo dadaan sa may kabila na yan. Makikita nyo yung overpass na yan. Pwede kayong umakyat dyan sa overpass na yan. Pagbaba nyo dyan, o didiretsuhin nyo lang yan, yung kaliwa, tapos makikita nyo na dyan yung Hukong Hotel. So tara guys, punta tayo dito sa may kabila na to, yung sentro ng Macau, puntahan natin. Ayan yung Ponte 16 guys, yung harap. Dyan tayo bumaba kanina. So tumawid lang tayo doon sa may una na yon. Tapos dito tayo dadaan sa kabila. Ito yung daan. Diretsuhin nyo lang ito. So makikita nyo dyan yung mga inn, yung mga maliliit na hotel. So dire-diretso lang. Papunta kasi ito doon sa may sentro ng Macau, doon sa may Senado Square. Malapit din ito doon sa may St. Paul. Yun yung Broken Church. So makikita nyo yung sa una na yan may park. Dire-diretso lang yan. So dyan sa kabila na yan, may mga hotel din. Ace Asia Hotel. Pero dito tayo diretso. Kasi maraming may mga nagtatanong sa akin. Yung Lotus Hotel ba yun yung tinatanong sa akin? Maliit lang din siyang hotel. Kung saan daw ang daan. Ito mayroon din ditong hotel. Ito Pinsao Pamilya. So ito guys yung hotel. Pinsao Pamilya. Yan, pwede kayo mag-check-in dyan. Ilalagay ko yung telephone number nila sa description box. Saka yung kanilang email. So ayan guys, may Pilipinong receptionist dito. Sa ano to sir? Megay. Ano itong ano nyo? Family Inn Hotel. Okay. Ito guys yung park dito paglampas nyo ng Family Inn. So pwede kayo mag-check-in doon. So ilalagay ko yung contact number nila at saka yung email address. Ilalagay ko sa description box.
para pwede nyo silang kontakin. Mag-email kayo sa kanila. Pilipino yung kanilang receptionist at saka Chinese. So ito yung park. So marami kayong makikita mga kababayan natin dito. Pagka dito kayo pumunta. So pag diniretso nyo tong daan na to, ito ay papuntang Senado Square. So diretsuhin lang natin para medyo gabi na kasi. So hindi lang ako guys nakapag-vlog ng ilang araw kasi nga sunod-sunod yung bagyo dito sa Macau. Palaging umuulan araw-araw. Papakita ko sa inyo yung next na hotel. So diretsuhin nyo lang itong daan na to. May makikita ulit kayong hotel. Ito madadaanan nyo tong Kusina Pilipina. So, Philippine food yan nandyan. So, dito guys sa unahan, makikita nyo rin itong isang family inn hotel. So, pwede rin kayo mag-check-in dito. Basta ilalagay ko sa description yung telephone number at saka email nila. So, ayan o, may mga nag-check-in, mga Chinese. So, pwede kayong mag-walk-in dito. So dito, pagka lampas nyo ng bus stop, may makikita kayo ditong hotel. Kakanan lang kayo. So yan. Dito mayroon ding hotel. So ito yung kulay dilaw na building. Yan, family inn din siya. So, sabi ng Pilipino kaninang receptionist, paiba-iba yung kanilang rate everyday, nag-iiba. So, family inn hotel. So, ito yung ano guys. So, shout out ka Ma'am Carlene Direct. Hinahanap niya tong Roa Pisanha. Roa di Camiho Pisanha. So, ito lang yun ma'am. Yung Roa Camillo Pisanha. So, ito yung dito sa my hotel. Family inn din. Pero ito yung street na hinahanap niya. So, hindi ko lang alam kung mag-hotel siya o yung bed space na lodging ang hinahanap niya. So, hinahanap niya tong street na to. So, pagkagaling ka ng Ponte 16, pagbaba mo ng Ponte 16, so, sundan nyo lang yung guide ko. Makikita nyo tong street na to. Ito guys, ay malapit na sa may sentro yung Senado Square. So pag diniretso nyo ito, yan, makikita nyo yung diretso na yan paakyat. Tapos kapag kumaliwa kayo dyan, yan na yung St. Paul at saka yung Macau Museum nandiyan sa taas. Dito naman sa kabila, pagka kumaliwa kayo dito, makikita nyo yung House of Lotus Inn. Yan, dito sa kabila, sa kaliwa na to. Ito, makikita nyo. Yan, sa mga nagtatanong sa akin kung malapit ito sa sentro ng Macau sa may Senado Square, siguro mga 2 to 3 minutes nandito na kayo sa may Senado Square. Ito talaga guys ay yung pinakasentro ng Macau na mga inn. So dire-diretsuhin nyo lang ito. So sa lugar na to, maraming mga Pilipino nakatira dito. Makikita nyo agad ito, pwede kayo magtanong. Dito sa lugar na to, maraming mga Pilipinong nakatira. So yan lang yung House of Lotus. Yan, sa unahan na yan. So, ang pamasahe guys, simula sa airport ay 6 MOP yung pera dito. Macau Pataka. Ito yung House of Lotus Hotel Inn. Ito siya, oh. So, hindi ko lang alam kung magkano yung per night nila dito, pero kukuha ako ng email nila at saka telephone number. Ayan yung telephone number nila. Saka yung email. So, pwede nyo silang i-email. Pwede kayong mag-send ng email sa kanila para magtanong kung magkano yung kanilang room per night. Ayan siya. Mababa lang. 4th floor lang siya. So, dyan lang guys yung Senado Square sa unahan. Lapit lang. Ang travel time from airport hanggang dito sa may
2016 ay nasa 1 oras. Puro kapag dumating kayo ng mga, ano kasi late na dumadating yung Cebu Pacific sa alas 9 na o 9:30 ng gabi hanggang alas 10. So hindi na ganong matraffic, siguro mga 10 minutes o 30 minutes from the airport. Lang guys ang pwede nyo sakyan. Kung guys kapag galing kayo ng airport, pwede nyo rin sakyan yung MT-1 at MT-4. Pagka kasi lang MT-1, doon kayo bababa sa may Amaral, sa may harapan ng Grand Lisboa. So magdo-double ride kayo or pwede nyong lakarin hanggang dito sa may mga inn. So kapag nag-Punta 16 naman kayo, doon sa may MT-4 naman yung sinakay nyo, Punta 16 ang baba ninyo, dire-diretso lang, mas malapit yung inyong daan. So kung nandito kayo sa may House of Lotus, ito yung paakyat dito sa mismong Senado Square. Ayan. Dito. Pwede kayong dumaan dyan. Pwede rin dito. Paakyat dito, makikita ninyo yung St. Paul. Madali lang siyang sundan. Basta tapusin nyo guys yung aking video, masusundan nyo tong lugar na to. So ito yung daan papuntang St. Paul at saka Senado Square. So pag diniretso nyo yan, papuntang Senado Square. Pag dito sa kabila naman, dyan yung St. Paul. So ito na yung mga bilihan ng mga souvenir, mga pasalubong. Nandyan yung St. Paul sa taas. So wala na gaanong tao ngayon kasi gabi na. So ayan guys, hanggang dito na lang yung aking video at sana ay nagustuhan nyo at sana ay nasundan nyo yung aking video. At maraming salamat sa palagi nyo panonood. Kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag mo kalimutang i-like, share, comment and subscribe at pindutin mo na yung notification bell para updated ka sa mga bagong video ang aking i-upload. So see you sa next vlog.